Sa kadamo-damo sang nag-comment sa video ko about word of the day nga ayam, this comment grabbed my attention. Sir Chuck commented, nabatian ko na sa mga katigulangan ko sang una ma'am, nga meaning hunter or hunting, ang word ko no nga ayam. Mga hunters sang una gahambal nila, obra na nila sa bukid nga ga pangayam sapat. Kay ang way of hunting sang una is with dogs. Even with tribal people, cause may mga original tanga wild dogs sa Pinas, which is lagba ko nga makasaka kahoy. Original wild dogs, lagba ko makasaka sa kahoy. Very interesting. Let me research that for you. Everyone meet the Philippine witch dog or asong gubat. It's also known as tiger dog sa Mindanao. Pero syempre, since arata sa Visayas, we will call this the Philippine witch dog or the asong gubat. What makes the Philippine witch dog so amazing? Faith Nacario sa iyo article sa Hub Pages, ang Philippine witch dog kuno is estimated to be a 36,000-year-old race sang ido nga purebred. Purebred nga aman, wala sila nagamate, wala sila nagatakal sa hindi nila kalahi. That's why they had maintained this purebred for 36,000 years. Wala sila gapatakal sa hindi nila kalahi. Because grabe ang ila killer instinct. Grabe ila killer instinct nga para sa ila, tanan nga hindi nila kalahi pagkaon. So they kill and eat everyone, including other dogs, snakes, poisonous ones like cobra, no? And iban pa nga mga sapat sa kagubatan. Amo na gani, they are actually hunting dogs. Hambali Kuya Kim sa nanatawon ko nga video sa TikTok. These dogs kuno can jump as high as 60 feet very easily, and that kaya nila magsaka sa kahoy because lagba ila mga kuko. Lagba ila mga kuko, and that gagrow lang siya kung magkalautod. Okay? The Philippine witch dog or the asong gubat. Tungod man sa grabe kataas nila nga killer instinct, ining mga Philippine witch dog, hindi sila pwede maanta. May ara ko no maanta pero jutay-jutay lang. Kagka delikado bantayan mo gid kay basi pamatsyon yang iban mga sapat or ang mga tao sa imo balay. Pero tungod ko no sa grabe nila nga killer instinct, hindi ni ko no maanta ang mga Philippine witch dog. In fact, wa ni ko no sila masyado kapalapit sa tao. Okay? Pero may pakita ko din sa inyo nga mga pictures halin sa Instagram sang researcher nga si Tom Asmus. Ayan. So, ini ang mga pictures sang Philippine witch dog. Ang iya lang gid ni obra is that ginastadihan niya ni nga breed. No? American niya nga researcher, but ang iya specialization, the tiger dogs or the witch dogs of the Philippines. So, amo ni ko nung itsura sang tiger dogs. Kung nakita nyo, gintawag siya nga tiger dog because ang iya panet, di ba, may brown and may black. Tapos, itom ko na iya snout, di ba? These are the Philippine witch dogs or the tiger dogs kung sa Mindanao pa or the asong gubat. Okay? And since most of these dogs lives in the forest, gani, kay ginagamit sa sadto sang mga ancestors naton, manghunt bala sang mga pagkaon sa gubat. And that biskan ang mga lumad, kuno, mga lumad people, they still use these dogs to hunt food in the forest. And that they actually consider these dogs as sacred, sagrado, and hindi siya pwede patsyon. Kay kung patsyon mo sa kuno, magabaan ka. Amo na ang pagpati sa mga lumad people. I believe these tiger dogs are spirits of the forest or what we call sigbin. Sigbin or spirits of the forest. Yun, for those thinking nga, ay ala, maalaga ko guro asong gubat, be very careful because grabe ni kuno ila killer instinct. Bulabuda ni kuno sila i-domesticate. Yan. So, may arat na digali amo na no, purebred, 36,000-year-old nga race, purebred because hindi sila magmate sa iban nga mga ido. Kay pangka, sa ila panulok pagkaon tanan-tanan. Pati gani kuno cobra, ginakaon nila. Diba? Grabe na ginaka-poisonous ang cobra. They are known to hunt cobras. That's how lethal and dangerous the Philippine witch dog or the asong gubat is. And that can only be found in the Philippines. In the Visayas and Mindanao specifically. Oh, diba, bongga? If you want to improve your memory, get my memory improvement workbook. 5 copies left.